Hi Aries! Kumusta po kayong lahat? So ayan guys, by the way, ang reading pala natin ngayon is love reading sa buwan ng April 2025. So ayan guys, sa mga interesado pala sa ating private reading, nasa description box below yung link ng aking Facebook, kaya ni-message nyo na lang ako guys. So, love reading sa iyo sa buwan ng April 2025. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Okay. Eto, titignan natin dito sa isang ganap po sa love life ni Aries ngayong April 2025. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. So, by the way guys, maganda pa rin na alam niyo ang inyong Sun, Moon, Rising, and Venus sign para sa iba pang guidance. Okay? Para sa iba pang mensahe. Aries. Message po. Ganap kay Aries ngayong April 2024. Love life. Nightmare. Suffering, darkness, and persecution. So, nakikita ko sa mga Aries na trauma to eh. Trauma yung nakikita ko sa inyo. May mga nangyari sa past na posible na dala-dala mo pa rin ngayong April 2025. So, para kang, alam mo yun, binabalikan pa rin ng mga nakaraan, no? Nakaraang hindi maganda. So, nakikita ko na nahihirapan yung iba sa inyo na mag-recover. Nahihirapan ka na tanggapin or magpatawad pa rin sa person mo. Kasi, nandun sa point na pag may napapanood ka, may nakikita ka, may nababalitaan ka, so parang nagiging affected ka dun sa bagay na yon, Aries. So, ito yung sinasabi dito, adventure. Siguro kailangan libangin mo yung sarili mo. And sa pinapakita sa akin dito, guys, parang kailangan mong mag-explore, no? Lalo na sa mga single, para mahanap mo yung tamang tao talaga para sa inyo. So, mapapansin mo ngayong April, magiging abala yung person mo pagdating sa kanyang source of income. So, magiging maganda yung daloy ng pera para sa kanya. Pero ang malinaw din guys na pinapakita sa akin dito, pwede rin kasi na magkaroon talaga ng conflict, no? Pagdating naman sa ugnayan yung dalawa kasi magiging busy tong person mo. So, siguro may blessing na paparating sa kanya. Okay? Tignan natin. Parang magkakaroon ng distansya sa inyong dalawa eh, pagdating sa career. Ayan, origin. So, ito guys sinasabi lang dito na kung ano yung tinanim mo dito sa relationship na to, ito yun yung aanihin nyo. Ibig sabihin, kung paano ka mag-isip, kung paano ka mag-asikaso dun sa person mo, yun yung aanihin nyo. Ayan, may mga nagkakasakit dito na parang may nakikita akong pregnancy dito, Aries. Kaya siguro may origin dyan. Ayan, napunlaan ka na ng person mo. So, Aries, may nakikita ako ditong pregnancy. Tignan pa natin, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Love life mo ngayong April 2025. Meron tayong disturbance. Isa pa guys sa kinagagalit mo dito, parang medyo insensitive yung person mo, no? May mga bagay siyang ginagawa na ayaw mo. Okay, na ginagawa niya pa rin. Memories. Hirap kang mag-move on talaga. Pwedeng napatawad mo na yan or pwedeng wala naman na talaga sa inyo. Pero may nangyari kasi guys sa past na nahihirapan kang tanggapin dito. Okay, ayan o. Lagi mong binabalik-balikan guys. Nakaka-apekto siya guys sa kasalukuyan. Ayan. Kung gusto niyo talaga guys na mag-work ito relationship na to, kailangan nyo na mag-move forward. Kailangan nyo na talikuran yung mga masasakit na nangyari sa inyo. O iba sa inyo guys, kailangan mag-explore ka dito, lalo na sa mga single. Pwede kasing fresh pa, no? Yung hiwalayan. Sinasabi lang na huwag ka masyadong mag-focus doon sa mga negative, no? Huwag ka masyadong mag-focus doon sa mga nangyari sa past. Okay, nandun na tayo guys eh. Pero tignan mo na lang guys kung talagang bumabawi naman sa yung person mo, di ba? Okay, so tignan natin guys. Okay.
Tingnan natin, additional guidance para sa inyong love life. Okay, baliktad pala yung card ko. Sorry. Ayan. Lang. Alam nyo, Aries, na nakikita ko sa inyo, napakasimple mo lang dito. Gusto mo lang talagang mag-enjoy. Parang siguro, yung iba sa inyo, kasabihan nyo na yung life is too short. Kaya parang mas pinipili nyo maging masaya. Okay, ini-enjoy nyo lang guys eh, you know. Kaya tingin sa'yo ng person mo, may pagkaisip, bata ka, pero ang hindi niya guys alam, gusto mo lang mag-enjoy. Okay? Tingnan natin. Meron tayong Ace of Swords. Nag-overthink yung person mo. Alam mo yung nakikita ko sa energy ng person mo, nape-pressure siya pagdating sa relationship nyo. Like, inisip niya kung paano siya guys magiging kapaki-pakinabang dun sa connection yung dalawa. Inisip niya kung paano niya ibibigay yung pangangailangan mo at ng pamilya nyo. Paano niya maibibigay yung para sa'yo. Okay? Nape-pressure din naman siya, lalo na sa mga walang label dito, no? So, the Hermit, ayun, nag-iisip siya rito. Hindi niya iniisip-isip yung sa'yo lang eh. Iniisip niya guys kung paano yung magiging setup niyong dalawa. Paano yung magiging relasyon nyo? Ano yung magiging ganap doon sa relationship nyo? So, pwede kasi guys na walang label to, no? Kagaya na sabi ko kanina. Nandun pala sa parang situational. Yun yung bagong tawag ngayon ng mga walang label ata eh. Oo. Nandun sa point na gusto ko naman niyang i-pursue, no? Sa mga walang label. Gusto ko naman niyang i-pursue. Pero kasi guys, iniisip niya yung magiging sitwasyon nyo. Iniisip niya kung ano yung magiging parang ganap doon sa relasyon yung dalawa. Ganun eh. Iniisip niya ano yung pwede niyang ibigay sa'yo. Ano yung magiging status niyong dalawa. Maibibigay niya ba yung pangangailangan mo? Pwede kasi guys na matagal din naging single yung person mo. Pwede kasi na hindi pa siya talaga guys, nabigla, no? Hindi pa siya ready. Kasi nabigla siya. Or nabibigla siya ngayon, no? Parang hindi na siya sanay na magkaroon ng karelasyon. So, siguro nandun siya sa point na pinag-iisipan niya talaga ano yung magiging sitwasyon yung dalawa kung sakaling magkaroon kayo guys ng ugnayan na talaga, no? Yung parang commitment na talaga. So, hindi porke guys na may pag-iwas na ginagawa yung person mo is hindi ka na mahal. Iniisip niya lang talaga guys, ano yung magiging sitwasyon yung dalawa kung sakali, no? Na nandun na kayo sa point na magjowa na kayo, mag-asawa na kayo. Yung estado, yung nakikita ko sa kanya. Okay, hindi niya pa guys kayang panindigan. Sa madaling sabi, medyo naduduwag siya. Tingnan natin. Meron tayong Two of Wands. So, LDR, nasa malayo si person mo. Yan ang nakikita ko ngayon. Ngayong April 2025. May pag-aantay, no? Pwede kasing itong pag-aantay na to is hindi lang guys yung person. Merong pag-aantay rito na parang may pagbabago kayang mangyayari. Meron kaya siyang babaguhin. Parang nag-aantay pa rin kung ano na ba yung kung nag-i-improve na ba tong connection na to, no? Like, may binibuild na ba siya sa sarili niya para kaya niya na talaga guys panindigan yung relasyon na to. Sa mga in relationship guys, ayan, pwedeng meron kang inaantay na pagbabago dun sa person mo. Wala ka nakikita guys na hiwalayan sa mga in relationship, no? Nakikita ko lang yung frustration nyo doon sa relasyon. Meron tayong Two of Swords. Okay. So, ito guys, Two of Swords, medyo maguguluhan ka. Ikaw yung nakikita ko na parang malalagay doon sa alanganin. Like, parang gusto mong, parang gusto mong mag-isa na parang wag na lang. Kasi nandun ka na sa sitwasyon na may connection na kayo eh. So, may hirapan ka rito na bumitaw na dito sa taong to. Okay, naninimbang ka na kasi eh. Sobrang nahihirapan ka kasi siya yung naglagay doon sa sitwasyon
mo ngayon na parang na-stuck ka. Like, hindi ka na pwedeng mag-decide para sa sarili mo ngayon. Okay? Kasi meron ka ng ibang kino-consider. Pwede may mga anak kayo. So, parang, kung iiwan mo tong person na to, iniisip mo dito guys, paano yung mga anak namin? Parang ganon. So, parang kahit walang silbi itong taong to sa buhay mo, ganon sorry ha. Parang kahit walang silbi siya sa buhay mo, ayan, iniisip mo yung ibang maapektuhan. So, medyo malaking sacrifice to para sa inyo. Kung wala naman kayo guys, mga anak, pwede kasi na may nangyari na, di ba? Isa yun guys sa iniisip mo. Ayan guys ha, sa April. April itong nakikita kong ganap na to. Baka kasi kiniklaim niya na agad ngayon. April may nakikita akong sitwasyon na ganyan. Okay, love advice. Meron tayong reconciliation. So, eto ha, sa mga single, may makikipag-reconcile sa inyo. Someone na nagpahirap sa buhay mo. Okay? Tignan natin, meron tayong heart-to-heart conversation. So, makikipag-usap, guys. Meron ditong someone from the past. Hindi natin ma-consider kung ex mo to. Or yun nga, someone na parang walang label, na ginost ka. Gusto niya, guys, na magpaliwanag sa inyo. Ayan, na magpaparamdam siya sa inyo ngayong April. Gusto niya magpaliwanag sa inyo, pero nakikita ko sa'yo na wala ka na sa mood na pakinggan pa yung paliwanag na itong taong to. Ayan. Children. Iba naman sa inyo guys, posibleng may mga anak kayo. And ginagamit niya yung mga bata para, alam mo yun, lumapit sa'yo ulit. Okay? Tignan natin love advice. Meron tayong worthiness. Sa April 2025 guys, mas ma-appreciate mo na yung sarili mo. Mas nakikita mo na yung worth mo, no? Parang tama na, ibinigay ko na lahat sa'yo. Ganun eh. Okay? Self-respect. Ayan, no? Focus ka na talaga sa sarili mo. Self-love muna talaga. Ngayong April. Ayan. Tignan natin. Message ni person mo sa'yo. Ano yung gusto sabihin sa'yo ng person mo? Ano yung gusto sabihin sa'yo ng person mo? Meron tayong, I wonder if you are happy without me. Kasi ramdam niya na hindi mo kayang mabuhay nang wala siya. So ngayon napapaisip siya, kinakaya mo na? Kaya mo na? Kaya mo na ko i-let go? And kung sa mga in relationship pa rin guys, napapaisip ng taong to na, magiging masaya ka na ba talaga pag nawalhan na ako sa buhay mo? Parang gano'n. Or pwedeng hindi nyo guys pinaparamdam, pwedeng nasa isip niya, no? Talagang mas marami ka pang pwedeng ma-achieve, mas magiging maayos yung buhay mo pag wala siya. Yun eh. Okay? Meron tayong, we will be together again. Ayan. Sabi ko nga sa inyo guys, may reconciliation talaga guys, no? And, grabe. So, sobrang gusto kang i-win back ulit nitong taong to. Ayan no, nag-a-assume na talaga siya guys. Or kiniklaim niya na talaga na magiging maayos talaga itong relasyon na to. So yun guys, ito lang po inyong love reading sa April 2025. Again, maraming salamat. God bless and love you. Bye-bye.